Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Philbert Angeliran Olo Fegistrim, ipinanganak noong ika-17 ng Oktubre taong 1987 na kilala bilang Bea Alonzo, ay isang artistang Pilipino. Kilala siya sa paglalaro ng mga dramatikong papel sa mga pelikulang romantikong drama. Kabilang sa kanyang mga kilalang pelikula ang The Mistress, 2012, A Second Chance, 2015, at The Love Affair, 2015. Ang mga pelikula ni Alonzo ay kumita ng 3.15 na bilyong piso na naging dahilan upang siya ay isa sa pinakamataas na kita na Filipino box office star sa lahat ng panahon. Maagang buhay. Si Philbert Angeliran Olo Fegistrim, ipinanganak noong ika-17 ng Oktubre taong 1987 sa Rizal, ay anak ni na Philip Fegistrim at Mary Ann Ranolo. British ang ama ni Alonzo. Ang kanyang mga magulang ay hiwalay, at siya ay may isang nakababatang kapatid na lalaki sa kanyang ina. Natapos ang kanyang elementarya noong 2001 sa Jose Abad Santos Memorial School sa Quezon City. Nag-aral siya sa The Fisher Valley College sa Taguig, Ususan Elementary School sa Ususan at Colegio de Santa Ana sa Taguig. Karera. Noong Hunyo taong 2008, inilabas ni Alonzo ang kanyang debut album na The Real Me under Star Records. Noong kalagitnaan din ng 2008 nang ipahayag na gaganap siya bilang pangunahing karakter na si Betty Paulson sa TV sitcom na Yo Soy Betty La Fea, na nagmula sa Colombia. Ang bersyon ng Pilipinas ay pinamagatang I Love Betty La Fea. Ang palabas ay pinalabas noong Setyembre taong 2008 sa primetime slot. Tumakbo ito ng 8 magkakasunod na buwan. Noong Disyembre taong 2011, nag-renew si Alonzo ng kanyang kontrata sa ABS-CBN. Nakatakda siyang gumawa ng 2 pelikula sa ilalim ng Star Cinema at isang reunion drama, The Mistress, kasama ang kanyang on-screen partner na si John Lloyd Cruz. Alonzo starred in the 2014 international hit TV drama Sana Bukas Pa Ang Kahapon, Tomorrow Belongs to Me, opposite Paolo Avellino and Albert Martinez. Noong 2019, lumabas si Alonzo sa horror film na Eerie at ang dramatikong pelikulang Unbreakable. Sinimulan din niyang ituloy ang pagsusulat para sa pelikula noong 2019 sa pamamagitan ng pag-enroll sa writing workshop ng Philippine screenwriter, journalist, novelist, at playwright na si Ricky Lee. Sa taong ito, kasama rin siya sa listahan ng Variety.com at ang International Film Festival at Awards Macau bilang isa sa mga pinakamalaking bituin sa Asia na nakahanda para sa internasyonal na bituin. Noong ika-1 ng Hulyo taong 2021, inihayag ng GMA News na lumipat siya sa GMA Network nang pumirma siya ng may eksklusibong kontrata pagkatapos ng halos 19 na taon sa ilalim ng ABS-CBN. Personal na buhay. Noong 2022, namuhunan si Alonzo ng higit sa 500,000 euros, mga 30 na milyong piso, sa isang apartment sa Madrid, Spain. Dahil dito, binigyan siya ng mga pribilehiyong permanenteng residente sa bansa na umaabot sa kanyang ina. Gayunpaman, nilinaw ni Alonzo na hindi niya planong makakuha ng pagkamamamayang Espanyol. Natapos ang relasyon ni Alonzo at Gerald Anderson noong 2019 nang sabihin ni Bea na multo siya ni Gerald. Bukod sa, syempre yung buong pagtataksil at yung buong ghosting, parang mas galit ako sa kanya kasi nag-gaslight niya ako, Alonzo said. Noong ika-18 ng Hulyo taong 2023, inihayag ni Alonzo sa pamamagitan ng isang Instagram post ang kanyang engagement sa aktor na si Dominic Roque. Boy Abunda in Fast Talk with Boy Abunda confirmed that on February 6, 2024, Alonzo and Roque have parted ways. As we talk today, yes, hiwalay po si Dominic at saka si Bea.
Sa isang pinagsamang post sa Instagram noong ika-11 ng Pebrero taong 2024, kinumpirma nina Alonzo at Dominic Roque ang pagtatapos ng kanilang relasyon. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, pagsasaalang-alang, at pag-aalaga, pareho kaming nagpasya na wakasan ang aming pakikipag-ugnayan, isinulat nila. Sa 24 na oras, ika-2 ng Mayo panayam, sinabi ni attorney. Kinumpirma nina Jose Manalo Garcia at Shirley Kwan ang paghahain ni Alonzo ng 3 Cybercrime Prevention Act of 2012 na mga reklamo, kabilang ang mga false na ulat ng umano'y pag-iwas sa buwis niya sa Quezon City Prosecutor's Office ni Ana Fe Abad laban kay Christy Furman, OJ Diaz, Online, OJ Diaz Showbiz Update, Showbiz Now na co-hosts at isang hindi pinangalanang netizen. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katuklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa Buhay Tuklas. Maraming salamat po and God bless.